Yo, what's up? Nagbabalik JL Simpatico sa isa na namang episode ni Review ni Tanda by JL Simpatico, episode 11. Bago mo tayo magsimula, gusto ko lamang magpasalamat sa aking mga sponsor. Andyan yung Street Connection, Bob Nyug Motovlog, Bob Nyug Motovlog, ayan. Sa aking detalyado. Sa mga ano dyan, mga may business dyan, no, gusto magpa-promote, eto, pwede nyo ako PM sa aking page o mismo sa personal account ko. No further ado, gusto ko mag-review tayo ng rap battle mula sa Rap Lines Rap Battle League. Ito yung controversial na battle, no. Ito yung sa pagitan ni James Overman versus J Smoke Yo. Alam ko problema to sa judging, pero panoorin muna natin sa natin hihimayin. Itong battle na to. Let's go. Intro pala lang, ganda ng intro ng Rap Lines, no. Talagang no. Bello siya po, no. Ayan si Jollibee. Colors, no? Si Kulas ang langit lupa. Kaya si Dogs, oh. Walang iba kundi si JL, si Patico. Ayan, no? Ayan, James Overman. Ayos yung intro nila, no? Semper, no? Saka si Blitzen. Mga sponsor, dami din dyan. Real Jokes, Hypebeat, dami, no? Daming sponsor. So, ginalap nga pala tong battle na to sa ito si J-Smoke yun, no? Ganda ng kanta niya, no? Solid. Hindi yung sayo. Yo, Rap Lines Saga, dito pala sa Chew Music Bar sa San Fernando. Ayun, si Rainiel, yung may-ari ng Rap Lines sa Bitroom, ayan, no? Sa mga hindi nakakaalam, ito ipapaalam ko lang, no. Yung Rap Line kasi matagal na yan, mas nauna pa to sa alam ko, mas nauna pa to sa sa Motus, pagkakaalam ko. Kasi yung mga panahon na flip top pa lang yung yung flip top pa lang yung namiliga talaga. Tapos buod sa flip top yung sunugan. Mateo, tigil mo yan. Wait lang, no. Sisawag ka nagkalato-lato ingay, no. Ririnig, No, buod sa sunugan sa ASAP Flip Top, ito yung sumunod na liga. Talagang ito sa Manila lang. Hindi ko na alam sa ibang probinsya, no. Pero, ito sa, yung Rap Lines talaga nauna talaga to. Pa lang, kumbaga, nasali ako dito, nagsisimula pa lang sila talaga, pero may may matutunguhan. Hindi, mga bata pa sila Bitroom nun. Sumali ako dito. Sa Sequence, sila sila Bagsik, wala pa yan. Mga bata pa yan, mga noon, sumali ako dyan. Isipin mo kung gano'ng katagal na yung Rap Lines, no? So, tuloy natin itong laban. Ito ginanap sa, sa Pampanga, no? San Fernando, Pampanga. Ang ganda ng venue na to. Ang ganda. Doon ka na ma-experience sa VIP ka, no? So, ito yon. Pampanga, magiging naman para sa susunod na battle. Kahit maliit lang yung yung venues, papakasolid na mga dito. React accordingly talagang yung masasabi mo, no. Shoutout sa lahat ng sponsors kay Ultimate 10 para sa pag-aasikaso ng ayun nga, shoutout nga pala kay Ultimate yan. Shoutout. Siya yung unday na kung bakit nasali ako dyan, no. Nasama ulit ako sa event na yan. Si Ultimate nagkasikaso siya kasi nag-organize niya sa Pampanga, no. Ito, umpisa na natin sa kaliwa ko representing Guagua, Pampanga. Magingay para kay J Smoke Yo. Hindi ko kailangan kung ano ang gusto mo. Wala kang magagawa kung ganito ako. May sariling utak kung kailangang masunod. Hindi yung sayo. Representing Pasig City. Magingay para kay James Overman. James Overman, di ko na alam pampakilala. Kilala na ng karamihan niya. Nakasala na sa Flip Top.
Pero ngayon, ito din siya sabi kong ano na evolution niya, no? Simula sa mga weak niyang performance noon, pero ngayon, ay, pasama na. Napakinggan nyo, ay, ito si James Overman. Solid niya, ang galing niya, mabait ng bata na yan. But I don't do cancer sticks or the Elvis Presley. Ganda na kanta rin, English din, no? Bomb head like a Panzer Shrekker, face melted from acid bang. Ang ganda ng vocal niya, no? Sep. Ang lupit ni James Overman, no? Ang galing niya mag-flow. Ay, ang ganda ng boss, ang ganda ng vocal niya, no? Parang sa tiyan din ko nuuwa yung vocal na itong batang to, eh. Ang galing niya, magaling din to. Magaling sa magsulat, magaling sa basta, andyan na yun, eh. Pepsi and bomb head like a Panzer Shrekker, face melted from acid bang. Motherfucking Over. Intro niya kasi yun yung intro, ano niya, no? It's motherfucking over. Yun, nag-toss ko na kanina, pinili ni J Smoke Yo na mauna si James Overman. Tahimik lang tayo lahat, pakinggan natin. Last 2 battles na to. First round para kay James Overman, Sagap. Real rap muna dito, teritoryo. Hindi gusto ko sa rap lines, J-Smoke. Ano palag neto sa Overman na magpapakawoke at wala masyadong joke. Wait, sabi neto, bring him home. Sabi ko to. Okay, tama ng jokes. Ipakilala kay Jeremiah, the son, the father, and ghost na nakakilip ko. Iakit sa langit ng smoke parang magbago ng boat. Nakita niyo siya nakita niyo siya mag-spit, no? Actually, yung lyrics nandyan na, eh. Nasa kanya na, eh, no? Nasa kanya na yung lyrics, nandyan na yung, paano niya, kumbaga, kompleto na sa kanya yung, yung pyesa niya, no? Ang problema lang ito opinion ko lang naman to, no? Wala tayong paano sa opinion. Pero ito na nakikita ko sa kanya, no? Bilang nakakatanda na rin dyan, no? Andyan na yung, pyesa niya, yung bara niya, nandyan na yan. Given na yan. Talagang napakalalim niya magsulat. Napakagaling niyang mag-construct ng mga lyrics niya. Talagang, hindi siya ordinaryo na estilo, no? Hindi siya basta-basta binabato na ni Overman, no? Pero ang problema sa kanya yung delivery at kung paano yung execution, kung paano niya dadalhin yun sa memorization, yung napapansin ko sa kanya na nag-i-stutter siya, nawawala siya, no? Na dapat ay bilang battle MC ay sabagay. Si James Overman parang konyo to, no? The way sa magsalita, talagang English po ini, no? Iba yung kinalakihan niya na environment, no? Buod sa writer talaga siya, yung trabaho niya. Talaga iba yung kinalakihan niya na society, no? Di agaya ng mga agaya ko, squatter ako, no? Sanay ako sa mga bardagulan na ganyan, no? Sa mga banatan na ganyan, no? Kumbaga, pero hindi ko man binubuhat na hindi ko sinasabi magaling ako sa kanya, no? Pero kung magka-class kami niyan, siyempre, iba yung strike at yung gagawin ko sa inyo dahil sobrang galing niya rin, no? Ito nga yung challenge dito kay James Smoke Yo, no? So mostly kasi kung sa mga hindi nakikala James Smoke Yo, talagang battle na talaga yan, no? Tsaka nagsusulat talaga ng mga antayan na, kung naman, intro niya pa lang, alam niya na maganda o hindi. So, eto na nga, para hindi mahaba-habang, na explanation. Tutuloy natin yung ulitin natin yung umpisa niya, no. Over! Ito, tingnan niyo, pakinggan niyo. Yun, nag-toss ko na kanina, pinili ni J Smoke Yo na mauna si James Overman. Tahimik lang tayo lahat, pakinggan natin. Last 2 battles na to. First round para kay James Overman, Sagap. Real rap muna dito, teritoryo. Hindi gusto ko sa rap lines, J-Smoke. Nagsa-cellphone pa, no? Ano palag neto sa Overman na magpapakawoke at wala masyadong joke. Wait, sabi neto, bring him home. Sabi ko to. Okay, tama ng jokes. Ipakilala kay Jeremiah, the son, the father, and ghost na nakakilip ko. Iakit sa langit ng smoke parang magbago ng boat. Sige, sulatan na lang kahit yung tulangin ng dog. Kahit insulto yung alok. Kevin, kasi ayoko naman gumawa ko ng uwin.
At nabanggit nga naman sa akin na smoke, tas sinadya ko pang kunin. Ba't pa ako nagulat na yung regalo na kapalat na uling? Nakakawalang gana kang talunin. Ito yung kasunduang magkabilaan ng loser gago. Best case scenario mo, panibago na tukel. Pero shit posible. Ilang tropa ni Bopos. Sana all my entourage ni Colors. Colors, no? Iba rin kasi, napansin naman yung, yung labato ni Colors, no? Napansin ni, ni James Overman. Alam kong madaming kapampangang kaanib na sinabay automatic. Dalawa lang tunay kong kalaban dito, yung proud at manya na habit. Isa lang gusto ko mabalita ang smoke sa Pampanga, yung bioplastic. Daganan sana kayo ng bato parang bahay ni Patrick. Mukha kang Michelin man. Yun, no? Dagdagan sana kayo ng bato. Parang bahay ni Patrick. Kasi si Patrick, no? Patrick Star sa, SpongeBob, no? Nakatira yun sa may bato na nakadangal lang siya, no? Kaya siguro nasabi ni James Overman yun. Sana kayo ng bato parang bahay ni Patrick. Mukha kang Michelin man pero utis gulong. Daw lala mga Manila sa lutuan ng rural Luzon. At least may Michelin star mga puters doon. Culinary capital, my ass. Kakain ako ng Japanese sa Angeles Air Base. Magluluto ko ng sisig na may halo na mayonnaise. Ano ba dapat dalhin? Ako'y nag-aalangan sa sasayangin talim. Ito'y kaya ng kasangkapang mas kalawangin. Hindi dapat pantay na pagpapantayin yung kutsilyo na pangmamahaling cuisine pinang-aling lufin. Oh, yung Alin Lusing yata, yun. Sikat na kainan yun sa Pampanga, no? Ni reference ni, ni James Overman. Tapos na. Hindi dapat pantay na pagpapantayin yung kutsilyo na pangmamahaling cuisine pinang-aling lufin. Ayun, no? Ang ikli ng round niya, no? Actually, kung titignan mo sa oras, wala pa yatang 90 seconds yun, no? Wala pa. Kasi iba kasi yung live sa actually napanood ko yan yung laban na. Sa mga hindi nakakalam, isa rin pala ako sa judge dito, no? Parang ang ikli ng ring niya, pero tingnan natin yung round 1 ni James Overman, tingnan natin yung round 1 naman ni James Smokyo. Utang ina! Palakpakan muna. Para mo na nagbabanggit ka pa ng Aling Lusing? Sa lahat ng kainan dito, yun yung hindi masarap. Ano na? Bible! Alam ni James Smoke, kasi tiga Pampanga, sa tiga Guagua yan. Alam niya yung sa lugar nila, no? Jeremiah, anong pinagsasabi mong literal? Bible, Catholic. Napanyab yan mo ni Mal! Ay, nagpapampangan, pero di ko alam kung ano ibig sabihin yun. Basta natawa yung mga tiga-pampangan dun. Siguro alam nila ibig sabihin yun. Di ko na, sayaan nyo, i-research natin yan, no? Bible, Catholic. Napanyab yan mo ni Mal! Utangin na, Pampanga! The hidden gem is here! Hidden gem. Huwag na nga magsa-joke pare-yari itong putang inang to. Anong sisig-sisig? Yung panlasa mo, iba bro. Nagpe-freestyle pa lang ako, pero alam nyo, luto na to. O, di ba? Wak yun, pre! O, ganun yung reaction na nakuha mo kanina. Eh, di ka tumbas yun ng bara mo, pre. Oh! Tarantado! Nakalimutan ko linya ko, Ben. Ang tagal kong walang battle. Kasi na-busy sa ibang agency. Kaya sa rap di na humasel. Kaya ang career nagkaroon ng latency. Kaya ang kalaban ito. Isang rapper na nakahanay sa most lame MC. Isang full-time panadero. Putang ina mo, bumalik ka sa bakery! Sa tingin mo, obrasahan yung mga itsurang ganto? Yung mga mukhang nagpaplanong magbigte? Yung mga pinagkaitan ng masasayang buhay at araw-araw sinasampal ng isang katutak na hindi! Introvert na natutong lumabas! Bakit? Anong kinakahiya mo? Sa bagay kung ganyan kakalungkot at kapalpak, nararapat lang na mahiya kang humarap sa masasayang tao! Kaya nagpakasakali na lang mag-rap sa pag-aakalang bagay niya. Kaya nagkaroon siya ng multi, bars, aggressive moves. Kala mo talaga matutupad niya yung pangarap niya.
Dapat kasi pare, alam mo rin yung limit mo. Hindi yung alam mo nang wala kang puwang sa mundong to, pinipilit mo pa yung sarili mo. Tignan mo naman kasing itsura. May dalawang bengkong sa mukha. Lagi pa nakapiper sa latados nanay lumunok ng sarili niyang dura. Labandero ang dating. Sapatero yung mukha. Malaredong malajego na bading. Panadero na dukha. Kasi nagpalaki ng katawan para sa simpati. Tapos pinasukan rap industry, nakikisalamuha sa mga gorilla at chimpanzee, pues manatili ka nakatingala habang naka-Indian seat. Kasi nagpalaki ng katawan, malatarsan, nagpapakamacho, malaman-laman ko, putang ina mo, nagpapahila ka lang sa aso. James Overman! Naman! Tangina kang Bisaya ka! Magpapahila ka lang sa aso, sa Chihuahua pa! O baka yabangan mo ko na at least ikaw nasa flip top. Bakit? Ano na yung bag mo doon? Ang dibilan sa pinakamaraming slip up? Tigilan mo kaka-sound trip ng Slipknot. Sumound trip ka ng hip-hop, tas impluensyahan mo yung nanay mo, gawan mo na distract! Round 1 pa lang! Pero may DDN pa tong napili mo. Sa bagay, di na bago sa ito, no? Araw-araw ka naman naliliit sa sarili mo. Time! Yun yung round 1 ni ano, no? Ni J Smoke yo. Pero ito sabi, magbibigay ng opinion, no. Sa ano sa yung ginamit na piyesa ni ano ni J Smoke, parang kung susumahin lang din. Ito bilang ano no, bilang ano rap battle artist na MC, no. Parang hindi akma yung ano yung binitawan niya kay James Overman. Siyempre, panadero. Kumbaga inilarawan niya alam mo naman konyo si ano alam mo naman galing sa sa pamilyang mataas si James Overman So yung mabanat niya parang kumbaga binabato niya yun pero dito matama kay James Overman. Kaya tapos yung kay naman James Overman, sobrang ikli lang siya pero siksik yung yung mga linya doon talagang on the point, no, kay para kay J Smoke yun, no. Yung patama niya. Kumbaga yung nirate ko na lang nusga ako na lang yung piyesa nila kung sino yung talagang bumabasag ng ng shield nila sa kanilang mga laban, no. So round 1 ibinigay ko yan kay James Overman. Let's go. Ito pakinggan natin round 2 naman ni James Overman. Idol pwedeng pasign. Oh my fucking God, si Glock 1979. Mag-SBF pag may time. Yes, kamukha mo si Sir Glock kung may microwave. Pati sa estilo na inangkin niya. Yung sa'yo lang maasim at mahirap sikmurain kasi nga tira-tira sa may taste ibang-iba. Dapat di mo lang yung hip-hop ng rapper na China copy. Hindi mo siya kasing halimaw porket tawid mo si Mike Wazowski. Yung mga reference ni James Overman, pansin ko, no, parang mga talagang yung hindi siya kilalang tao, talagang malalalim na malalalim yung mga yung mga pinanggagalingan, no. Kasi sa joke na rin si si James Overman dito. Yung style mo dodong Frankenstein kaso bobo ka maghimay bawat song mo nilalagay hanggang monosyllabic rhyme. Kaka-control C nito sa portfolio ni Glock 9 dapat ma-alt F. Control C kasi Control C copy yun sa sa shortcut ng keyboard. For ng karma. Natin yun. Style mo dodong Frankenstein kaso bobo ka maghimay bawat song mo nilalagay hanggang monosyllabic rhyme. Kaka-control C nito sa portfolio ni Glock 9 dapat ma-alt F4 ng karma. Lumunya ni Sanjay. Alt F4 yun yung sinabi. F4 ng karma. Lumunya ni Sanjay. Lumunya ni Sanjay namatay. Alt F4 kasi yun, shutdown yun. Shutdown sa computer, ni-reference niya, no? Tapos pneumonia ni Sunshine. Sunshine siyempre nakilala si F4 sa Picture Garden, no. Galing. Kasi yung nagtaparang true, literal na joke. Kaabugang mo sa amin lahat ng second hand smoke. Saan area ba kayo Ayun, no, yung second hand smoke.
ano sa mga naninigarilyo, no, na mas madelikado yung hindi naninigarilyo kaysa sa naninigarilyo dahil mas malakas yung effect nyo, no. Yung throat kasi cancer yan, pagka naninigarilyo ka yun, dun niya siguro inahalin tulad yun, no. Ang galing ng Parang true, literal na true. Kaabugang mo sa amin lahat ng second hand smoke. tas Ang smoke, area ba day kayo smoke, no. Nagkakapareho. Bigla ka nga ng Pampanga, wala ka sa metro. Ito galing sa Manileño. Nung sinulatan ko yung nasa upuan, 2021, kayong DDS na stress test. Kanya-kanyang banta sa messages after matadya ka ng test. Siseryosohin ko na lang, kapag alam nyo na mag-spell check, ikaw gusto magpakaglak ako, tumatanggap ng death threat. Nasa Bible ka pa naman. Jeremiah siguro ito ang pangalan ni Jay Smoke, no. Jeremiah. Tapos yung kanina, no, yung diba yung sinabi ni James Overman dito, banda dito yun. Saan area ba kayo nagkakapareho? Ayan, Bigla ka nga ng Pampanga, wala ka sa metro. Ito galing sa Manileño. Nung sinulatan ko yung nasa upuan, 2021, kayong DDS na stress test. Kanya-kanyang banta sa messages after matadya ka ng test. Siseryosohin ko na lang, kapag alam nyo na mag-spell check, ikaw gusto magpakaglak ako, tumatanggap ng death threat. Glock. Kasi si Glock ay galing sa death threat yun, no, grupo na death threat. Sila pangalan ito, nakalimutan ko na rin yung pangalan ng basta mamaya bagitin ko na, nakalimutan ko yung rapper na yun. Nasa Canada yun eh. Alimutan ang pangalan. Basta magaling yun. Nasa Bible ka pa naman. Jeremiah, ang pangalan mo sa Biblia yung propetang mula sa Torah. Yung nagbabalang magsisilbing paruso ng Diyos sa Judea, ang Babylonia. Pero may sumakop rin sa imperyo hanggang maging Grego yung naging forma, ang may dakilang guro na kasentro sa alegorya. Kapangintindihin, Aristotle Magalona, ang iniintindi ko, Aristotle na Macedonia. Aristotle na Magalona. Kasi, di ba, sabi nga, aralin ng hari si Glock na yun, no? Tapos, Aristotle ng Macedonia, di ba? Galing niya. Okra, gago. Kinukumpara naman ako kay Glock. Tangina, bagong-bago yun. Ayun yung round 1 pala ni James Overman. Ito round 2 pala ni James Overman, no? Tapos ito round 2 ni Jay Smoke, no? Kinukumpara naman ako kay Glock. Tangina, bagong-bago yun. Ayun nga, yung sa napanood ko yung battle ni Jay Smoke sa isang liga, no? O nga, lagi sa inuumpara kay Glock kasi nga, yung mga kanta niya rin kasi talagang parang nahahalin tulad din dun sa kay Glock na yun, no? Siguro kaya na-reference sa kanya. Magaling ba ako? Kasi ikaw hindi mo alam yun. Kupal! Rauto na, no? Yeah. Yala. Rauto. Parang nawala siya, no? Ilan to? Alam niyo kasi nakakaba din yung ganito no? Yung nasa stage na kayo. Minsan yung peperado ka naman, pero yung kaba mo pagka dumaga na maigi yan, talagang maaalimod ka ng linya. Hirap din kasi hugutin yan eh. Ayun sa mga problema din ng mga MC, no? Tapos kung paano mo sisimulan ulit, no? Hirap niyan. Pero pare, Pampagana, paunlakan natin bago tutuluyang malusaw. Kasi nandito siya sa Pampanga. Galing pa sa pinakamaunlad na lugar ng Pasig. Pinakamalaking tambakan ng basura. Mga dugyot na kumakain ng pusa. Ayun, no? Tiga Pasig kasi si James Overman, no? Sinabi niya dito. Pinakamalaking tambakan ng basura. Mga dugyot na kumakain ng pusa. Ipinasasahog sa lugaw. Mga taong tumatay sa ilog, tas doon din umiinom kapag nauuhaw. Tangan ng literal na squatter yun, no? Pero,
Malayo kay James yun eh. Malayo kay James Overman yun. Yung sinasabi ni James Smoke. Parang tingin ko ulang siya ng pagsisiyasat sa buhay ni no, James Overman, no. Isang ano din yan sa no, bilang battle MC. Kailangan alam mo rin yung kalaban mo, no. Pero joke lang, di ba pare? Ulul ganun kayo palagi! Mga tao pang nagigipit sa pera, nagsasangla ng lagari! Kaya pala gusto maging ang pricing. Magsasangla na lang brutal pa. Ayan, hindi ko alam kung gusto pa talaga mag-pricing ni James Overman, no. Gago, mas mataas ang cash mo sa pricing. Alam mo kung bakit? Kasi mas mongoloid ka sa kanila. Gusto maging ang pricing ang putang inan to? Anong feeling mo? Nice ka, Chong? Kasi isipin mo, sinong tanga-tangang record label ang kukuha ng rapper na nagre-reference ng dinosaur? Nagre-reference ng dinosaur ang puta. Sino mo mga magulang mo? Hindi, wag mo na ipakilala sa akin, baka batukan ko. Pa-healthy living ka pa? Eh, ilang araw na lang, masasagasaan ka na ng truck? Basic. Sa bagay, anong pakialam ko sa'yo? Mamatay ka, nagpapanggap. Bagong style daw ng battle rap. Pwes yung pananaw mo palpak. Nagsasawaan lang talaga sila sa mga nag-uumpugang magagaling, kaya nabibuild up na sila ng wak. Pinipilit lang nila na kunwaring natitindihan. Iniintindi ka lang nila pero hindi ka naiintindihan. Pero hindi. Hindi kita masisisi kung bakit yung buhay mo ay sobrang wild na. 21 anyos ka na kasi nung nalaman mong adopted child ka. Alas mga asar rin, no? Parang kahit dito to yung sinasabi niya sa'yo, parang mabubusit ka talaga eh, no? Masisisi kung bakit yung buhay mo ay sobrang wild na. 21 anyos ka na kasi nung nalaman mong adopted child ka. Sisino mo mga nagpalaki sa'yo? Kung bakit lumaki kang paluktot? Putang ina, pinagtripan mo, pinagdibo mo na bago malungkot. Tawa ni James Mock dito, no? Ay, parang ang lakas talaga mga asar, talagang mak na mak talaga eh. Pinagdibo mo na bago malungkot. Ano, hindi? Ikaw ang dahilan kung bakit nasarap mabuhay sa mundong to. Kasi kahit magka-problema man ako, ano, walang silbi. Kapag titignan ko na yung mas nakakaawang kalagayan mo. Ano, masakit? Hindi mo inaasahan to? Gago, ito yung kalungkutan na pilit tinatakasan mo. Dapat nung binigay ako sa'yo, nagdalawang isip ka na. Ayan tuloy, mamaya pag-uwi mo, mag-iisip ka ba? Ano, napaka, ano yun, no? Talagang asar, lakas mang asar eh, no? Teka lang nga, wait. Talagang napakalakas mang asar, talagang nag-James Smoke dito sa round 2. Pero kung ano, ito kung lyric wise, tapos performance wise din, pero hindi, battle rap to eh. Kahit ano pwede mo gawin dito eh. Pwede mo sabihin eh kung ano yung dapat na makakasira sa kalaban mo eh, no. Pero dito si James Smoke, no. Iba yung tirada niyang ginawa, pang-aasar talagang maing talaga, no. Dahil maing. Kahit hindi totoo para mapapaniwala ka kung kilala mo naman si James tapos narinig mo yung sinabi ni James Smoke, mapapadalawang isip ka na, totoo kaya yung gano'n, diba? Effective yun na strategy yun. Pero sa round 2 naman ni James Overman, hindi siya hindi siya chismis, talagang rekta, puntirya, technical yun eh. No? Yung mga ginamit niya ditong mga bara niyan, gano'n, although maiikli na, pero mas mahaba tong round 2 niya sa round 1 niya, no? So, yung ang boto ko dito sa round 2, no, yun talaga, gusto ko talaga sa mga fans talaga ng mga technical, no? So, ang round 2 binigay ko pa rin kay James Overman. Pakinggan natin yung, although 2-0 na, no, pero kahit ano maging resulta ng round 3, tingnan natin kung ano yung round 3 nila. Ito yung round 3 ni James Overman. That's one para James Overman. J Smoke, maging original ka please lang. Yung healthy living sa gasaan ng truck ni Naro mo ay live cram. Ganyan na lang. Naabutas pa si James Overman doon, no.
James Smoke, maging original ka. Ang truck ni Nako mo ay live cram. Ayan. Ganyan na lang. Ayan, ano natin yan. Maghintay ka. Oh, mag-iisip na bata. And that's one para James Overman. J Smoke, maging original ka please lang. Yung healthy living sa gasaan ng truck ni Nako mo ay live cram. Ganyan na lang. May ribat na si James, you know? Mukha kang pinalaking cocaine in Eminem cosplay. Pag tinabi sa'yo si Vanguard, mukha siyang Matthew McConaughey. Vanguard, siniga po yun eh. May mga ganun na. Bawat bidyong dinidirect ni Mr. Potato Head, may tipong ipito na pintagilagid niya. Gupong-gupo sa sarili. Alam mo, di siya nagtataka ba't maraming lumalayo kapag lumalapit siya. Imagine na, pinanganak ka sa syudad na kilala sa mga babaeng maganda. Tapos pangit ka. Pinapa-imagine ko lang, kasi sinasabi ka, sorry. Ang delusyonado ka dati pa. Ang masaklap pati bano sa panahon ngayon minamarket na, lalo't nasa Pampanga ka. Kaso di ka yung tipong banong Pang ano, no, kahit Bano, minamarket na. Hindi, kasi alam nyo naman yan, hindi ko nababanggitin pa, no? Kaya siguro sabi ni James Overman yan, no? Kahit Bano, binamarket na. Marketing strategy kasi ng mga liga yan, no? Kaya siguro sabi niya yun. Hindi na tayo magbabanggit kung ano nung liga yan. Ang delusyonado ka dati pa. Ang masaklap pati bano sa panahon ngayon minamarket na, lalo't nasa Pampanga ka. Kaso di ka yung tipong banong masayang panoorin sa camera. Malala no? Na para bang wala. Yung Bano na yung tawag ni Jonas doon, hybrid din, no? Hybrid yung tawag ni Jonas doon eh. Maraming hybrid din. May mga hybrid talaga sa mga kada liga, no? Kang palalalo. Yun na, nabanggit na siya na ng linyang palalalo. Alam mo na, alam nyo kung kanino galing yun, linya na yun, no? Amalim mo meron mga counting skill. Rinig sa track mo na Hades. Kaso yung naghahanap sa akin na Hades, tumapat sa Santos sa semis. Sa larangan to, maaalala ka lang ng kasaysayan katabi ng pangalan ko. Para sa iyo, ito yung araw ng pinakamahalagang laban mo. Para sa akin, Sabado. Bad, no? Do. Galing. Over. Pinakamahalagang laban mo? Ang ina mo, naawa lang ako may intimate ka. Tinapagatan kita, bro. So, yun ba? Okay na. Sa tingin Yung round 3 ni James Overman, ito yung round 3 naman ni James Smoke. mo, kaya ako bumatil sa kadahilan ng may ibobuga ka. Ulol, asa ka pa. Bumatil ako kasi sabi ni intimate si Bitrum itutumba na. Kasi wala naman ako mapapala sa'yo. Unang-una, hindi ka magaling. Mas mabuti pa, damayan mo na lang si Bitrum habang buhay kayong maganap ng gamot sa aneng. Pero favorite artist daw siya ni Sayad. Laging pinagsisigawan pa nito. Eh ano ngayon kung favorite artist ka ni Sayad? Kung kayang-kaya ko kayong iba, di magpareho? Ano? Bata ka ng kulang-kulang? Ano ka? Buwang-buwang? Mga nagtitipang rapper na lutang-lutang habang sinasabay yung pinuno nilang orangutan? Tigilan mo kakakain balat ng rambutan. Para masabi lang na humble lang. Paano kita re-respetuhin bilang tao niya na hanggang ngayon naglalaro ka pa rin ng bakugan? Bukal. Ni-reference mo yun, munggo. Kaya hindi ka hanay sa legitimate kahit na magholo ka pa. Kasi naaalala ko lang sa'yo si Ultimate nung bobo pa siya. Sad na, no? Bobo pa siya, Lasong asap, no? Ano? Kala ko bang magaling? At di mautakan to? Ngayon, anong pakiramdam na nasa harap mo yung palpak na kinabukasan mo? Walang gagawin sa akin to. Lalo na't madali kang pakutya. Iniharap ka lang sa akin, tol, para mataihan sa mukha. Mabuti na lang nanood kayo.
nang masaksihan niyo kung paano ko kantukin to. Kasi pinanganak ka ng Diyos para sa akin. Para bastusin ko. Di ba may alaga ka, limang matanda? Kaso di ka pinamanahan, kaya labis ka nasaktan. Putang ina mo kung ako yung isa-isa ko silang pagugulungin sa hagdan. Mamaltratuhin ko sila in a nice way. Wala akong pakialam basta salvage. Habang yung kapatid mo nagdodota sa gilid, sumisigaw ng rampage. Kaya ayoko bumabatil eh. Kasi sinusumpong ako sa ganitong tagpo. Yung limang matanda mong binabantayan, gagawin ko 10. Tanga na, no? Ang lakas mga asar na yan, no? Lakas mga asar ni James Smoke, no? Ay, papaubaya ko na sa'yo. Hindi na nga kita pinahirapan kung tutuusin. Kasi dadatnan mo na lang sila, ikaw na bahala kung paano mo pagtutugtuin. Mabait pa ako niyan, James. Para lang hindi ka na mahassle. Total magaling ka sa mind games, bumuo ka ng puzzle. At kung malilito ka naman, huwag mong pangungunahan ng drama. I-chat GPT mo na lang how to connect your grandma. Natawa ka, ulo ka kasi. How to connect your grandma. Ayun na, nagkakaroon sila ng dead air, no? Sa, ano, no? How to connect your grandma. Okay na yun, di ba? Kesa naman atakihin ng stroke. Magiging ayos naman ang lahat, tol. Basta magaling ka mag-prompt. Ako natatawa ka sa mga lola mo, gago ka. Ang sarap maging masama! Kapag yung kalaban ganito! Para lang ako nagtitrip ng mga walang kamuwang mo ang nakalbo. Hindi! Binabalik ko lang lahat ng katarantaduhan mo. Kaya dinidiin ka pa. Kasi di ba nagtutulak ka na suicide? Ngayon sinisingil ka na. Oh. Pero tatanungin kita, sana sagutin mo na walang pag-aalangan to. Nagtutulak ka nga ba ng suicide o pinapasa mo yung nararamdaman mo? Tama na, time na, kawawa na, baka madismaya pa to. Pero sana mamayang pag-uwi nyo, madisgrasya. Paano gago? James, Paano ko ang ano, gagong James Smoke yun, no? James Overman. Baka madismaya pa to. Pero sana mamayang pag-uwi nyo, madisgrasya. James Overman. Yo, Rap Lines, Sagap, dito pa rin sa Chew Music Bar sa San Fernando, Pampanga. Magingay ulit para kay Jace Mo. Yun, no, yun. Ang boto ko dito, ano pala to? Kay James Overman pa rin. So, all 3 round binigay ko kay James Overman. Although, ang haba ng, ng linya niya, pero parang, titignan ko rin kasi yung, yung tugmaan, sa, hindi naman sa hindi naman sa, parang, hindi na, nagkukwento na lang si, James Smoke, no, parang, nangaasa lang talaga siya, parang bata, gano'n. Pero yung arts, parang nawala na doon, kaya, binigay ko pa rin kay, kay James Overman dito, sa, bata na to. Tingnan natin yung decision nila. Tsaka James Overman. Shoutout sa lahat ng sumuporta. Ito ang boto ng Horado. 3, 2, para kay Jace Smoke, yo! Di ko alam kung nagkamali James, parang nagkamali parang di ko alam kung doon pa na nagkamali na si, si Boss Rangel, no? Tingnan natin, no? Shoutout sa lahat ng sumuporta. Ito ang boto ng Horado. 3, 2, para kay Jace Smoke, yo! James Smoke, yun. Ito yung decision na, nagka-problema, no? Dito sa battle na to, in-announce si James Smoke yung, yung nanalo. Pero sa judging, yun, no? Yan, sisik din ako kasi Kaya na, ito sa judging na. At unang bumoto dyan si Sisik. ako sa pumunta kay Jay Smoke. Explain ko lang kasi sobrang dikit nun mahirap siya i-judge. So round 1, binoto ko si James Overman kasi though maganda yung mga rebats ni Jay Smoke doon, feel ko nagkulang sobra yung mismong written niya sa buong round 1 na yun. Kaya kahit maganda yung rebat niya, mas umangat pa rin sa akin. Para sa akin, yung round 1 ni
James Overman. So, round 2, mas malinaw sana na kay Jay Smoke yun kung hindi siya nag-choke ng una. Kaso dahil sa choke niya nung round 2 nung una, kaya tinabla ko yung round 2 na yun. So yun na. Tapos round 1, James Overman. Round 2, tabla. Round 3, kala ko ang lakas na nung kay James Overman yung round 3 ni James Overman. Lalo na yung sinabi niya na yung mga sintuna, yung minamarket. Lakas sana nun. Pero nung nag-split na si Jay Smoke ng round 3, parang feel ko mas lamang or mas madaming nasabi na punto na mas mabigat si Jay Smoke kesa kay James Overman. Kaya binoto ko si Jay Smoke sa round 3. So yon, kung titignan natin per round, round 1, James Overman, round 2, tabla, round 3, Jay Smoke. So binoto ko si Jay Smoke kasi para sa akin, mas malaki yung lamang niya sa round 3 kesa sa lamang ni James Overman sa round 1. So yun, Jay Smoke para sa laban na to. Yun. Pero ang lupit ni James Overman. C6 ang boto niya, James Smoke, di ba? Bilangin natin na. Sa akin na lang, binoto ko si Jay Smoke yun. Isa ako sa mga bumoto kay Jay Smoke yun. Binoto ko sa round 1, Jay Smoke yun. Mas yung rehisto ng material niya sa akin. Lalo yung stage presence niya mas malakas kumpara kay James Overman. Kasi mahalaga din yung stage presence sa battle. Lakas nung pasok ni Jay Smoke yun kasi mas malakas yung boses niya tsaka mas ginagamit niya yung stage to his advantage compared kay James Overman sa kabuuan ng battle. Pero pag pinanood mo, maiksi yung rounds ni James Overman. Kaya madali siyang ma-overpower. Tas medyo mahaba-haba tingin ko yung rounds ni Jay Smoke. Totoo yun, pag maikli linya mo, pagka mahaba naman binara ng mo, no? Kahit na konti lang yung mga tumapasok na linya doon, na-overpower talaga yung maikling di ba? Yung advantage na mahaba yung no? Pero kung may oras time limit, panalo si James Overman sa may time limit yun, no? Ayun, tama rin yung explanation niya dito, yung pangalawa. Nakalimutan ko yung pangalan na naging factor kung bakit natatabunan palagi yung rounds ni James Overman. Tapos factor pa na mas huling bumanat si Jay Smoke yun. Parang natatabunan dahil sa energy na binibigay ni Jay Smoke yun. Tapos yung mga angulo na ginagamit niya sa sama. So Jay Smoke yun binoto. Yun. Dalawa na Jay Smoke, no? Yo, isa ako sa bumoto kay James Overman. Round 1, gusto ko yung mga punches ni James Overman. Nung pumasok si Jay Smoke, kala ko makukuha niya yun. Pero may mga kasi. Pero overall ko, may mga points si Jay Smoke. Kaso nga lang, pinaputit niya straightforward, blunt, like no holds barred gano'n, like diretso lang. Para sa akin, hindi siya lalamang sa punches. Like, nandun yung aggression ni Jay Smoke. Pero kung usapang punches talaga, mas lumamang talaga para sa si James Overman. Kahit maikli lang yung round na. So, James Overman. James Overman, si Ari AK, no? Tapos, ito ako, judge na ako dyan, no? So, dito... Yes, pare. Isa sa mga bumoto kay James Overman. Ayun, no? Si... Dalawang James Smoke. Tapos ako dito, bumoto rin ako dito. Dalawang James Overman, no? So, ang babali ng, ang mag-a-announce ng winner yung pinakahuling mag-judge, no? Binigay ko kay James Overman. Although 90 seconds lang yung oras yun. Pero nasiksik na maigi yung mga punches niya doon. Talaga tumatama lahat. Tapos round 2, binigay ko kay James Overman. Doon, medyo, konti lang yung lamang niya doon sa round 2. Tapos yung round 3, binigay ko kay Jay Smoke na yun. Ayun, no? Dito, in round 3 ko pala binigay ko kay James Smoke, no? Iba kasi talaga yung live sa no? Sa napopost mo yung video, no, na re-review mo, no? Dito pero sa review na ang boto ko dito 3-0, no? Dito pala sa live na judging 2-1. 2 kay James Overman, 1 naman kay James Smoke, no? Respeto pa rin kay James Smoke, props pa rin sa kanya. Doon, talagang napaka-brutal ng round 3 na. Pero 2-1, James Overman. Ito si Pablo Piga pala to. Siya yung babali ng kung sino mananalo talaga, no? May notes naman siya. Binoto ko sa laban na to si James Overman. Malinaw, binoto niya dito
sa laban na to si James Overman. Kaya so, sige, pakinggan natin. Si Jason, mas in your face yung sulat niya. So ngayon after suntok, pero para sa akin mas may depth yung sulat ni James Overman. Mas na-utilize niya yung material niya ng epektibo. Though may mga moments si J Smoke pero nagpo-fall short siya para sa akin at least. Mas madidiin din yung punto ni Overman. Mas creative yung mga eskema niya at yung material niya in general. Dagdag pa ron after ng malalakas na ender ni James Overman, nagkakaroon ng parang dragging na umpisa si James Smith dahil sa mga rebate. Pero yun, para sa akin, panalo James Overman. Salamat. Ayun no, dito sa judging ay, sa actual judging, ang nangyari ay 3-2, ang nanumamang doon ay si James Overman. Pero sa announcing ni Renier ay ang nanalo doon ay si James Mokyo, no. Pero nagbigay ng statement yung rap line mismo, yung liga, no, na nagkamali siya dito. Ito yung sinasabi nila, nababasahin natin. Ayun, no, rap line official statement. This is to formally clarify that events that transpired during the Rapline saga held on March 7, 2026 yan, mali yung at Chew Music Bar, Telebastagan, Pampanga, particularly regarding the battle between James Overman and James Mokyo. Upon uploading the battle, Rapline ensured that no portion of the video was edited or removed. In order to maintain transparency and to present the judge's decision in an unbiased manner, however, in light of the numerous inquiries concerning the declared winner, will find it necessary to provide clarification on the proceeding during the event. During the judging process, each judge eventually asked by Bitrum to state their vote. The vote, ayan, yung state, kay Bitrum kasi sinasabi yung yung kung sino nanalo, tapos ipapaasa naman niya kay Reniel, tapos bago i-announce, no. The vote were then discreetly relayed by Bitrum to Reniel. Based on this, the result was conveyed as a 3-2 decision in favor of James Mokyo. In cases where the decision is closely contested, it is standard procedure to reconfirm the votes of the judges. At the time, the votes are firm as being in favor of James Mokyo, which led to the official announcement of James Mokyo as the winner. Subsequently, after conducting a through review, investigation, and verification with the judges involved, it has been confirmed that James Overman is the rightful winner of the battle. It also possible that misunderstanding occurred during the initial tabulation and confirmation of votes at the time of the event. In light of this, Rapline had made the decision to officially overturn the previously declared result. We sincerely apologize. We sincerely apologize to the fans of both James Overman and James Mokyo, as well as to all supporters of Rapline for any confusion or inconvenience they may have caused us. We remain committed to fairness, transparency, and integrity in all our events. Thank you for your continued support, Rapline's man. Ayun binanggit na dito na nag-statement na yung Rapline, no, kasi talaga nanalo. So base sa statement nila, ang nanalo ay walang iba kundi si James Overman. Nakita nyo naman, piniliwanag din nila kung ano nangyari, no. So wala nang explanation na mahaba doon. Congrats pa rin, props pa rin kay James Mokyo. Talagang magaling talaga din si James Mokyo. Kaya dikit talaga yung yung judging 3-2. Kumbaga hibla lang yung pagitan nila, no. Pero yon, tinatapos ko na ngayon yung review natin ngayon sa araw to. Ito yung review ni Tandaba, Jet Simpatico. Kaya peace out.